Sige, heto na tayo. Binigay mo sa amin ang isang, napakalaking tanong base sa mga material na pinagsama-sama mo. Oo, Yung tanong, bakit kinailangan ng ikalawang persona ng Diyos na maging tao at mamatay sa krus? isang mabigat na tanong talaga. Oo, at habang binabasa namin yung mga sources, parang isang kaso sa korte na may 5 pangunahing ebidensya. Magandang analogy yan. Ang misyon natin ngayon ay hindi lang basta ilista ang mga yan, di ba? Gusto nating pagtagpi-tagpiin para makita yung buong larawan. Eksakto. Hindi ito isang checklist. Ang bawat dahilan ay parang isang layer lang. Ah, okay. Titingnan natin ang cruise, hindi lang bilang isang event, kundi bilang, sentro ng isang plano na sumakop mula paglikha hanggang sa hustisya. Okay, simulan na natin. Unang punto, para akunin ang kasalanan ni Adan at tubusin siya. Sige. Teka, sandali. Dito pa lang may tanong na agad ako. O sige, ano yun? Ang unang pumapasok sa isip ko, bakit si Adan? Mhm. Di ba may mga anghel din na nagkasala, na una pa yata sila? Bakit parang may special treatment si Adan? Parang, anong specific? Magandang panimula yan dahil dyan mismo nakasalalay ang buong lohika ng plano ayon sa source. Okay. Ang paliwanag kasi, bago pa man likhain ng anumang bagay, alam na ng Diyos na may magaganap na pagpabagsak. Sa mga anghel at kay Adan. Oo, sa kanilang dalawa. Pero ang kanyang itinakdang solusyon, yung kanyang master plan, Yung plan A. ay nakasentro sa pagtubos kay Adan, hindi sa anghel. Ah, Kaya ang ikalawang persona ng Diyos, kailangan niyang pumarito sa anyo ng tutubusin niya, kumbaga isang Adan. so hindi ito plan B. Hindi ito yung, nako, nagkamali si Adan. Anong gagawin natin? Hindi talaga. Ito ay plan A all along. Kasama na sa original blueprint yung pagtubos. Oo, gets ko na yun. Binabanggit din sa source mo yung konseptong larawan ng Diyos. Oo, Madalas nating marinig yan, pero parang may particular na kahulugan ito sa kontekstong ito. meron nga. Kasi dito, ang larawan ng Diyos ay hindi lang basta pakakahawig. Hindi lang itsura. Hindi. Ito raw yung pinakalayunin o endgame para sa lahat ng nilalang. Isang estado kung saan yung free will nila Oo. ay nagiging perfecto na. Ganap na nakaayon sa Diyos. At wala ng posibilidad na magkasala? Eksakto. Sila ay nagiging tulad ng Diyos sa aspetong yon. Ang ikalawang persona sa pagiging tao niya ay naging perpektong prototype. Okay, so siya ang naging finished product para ipakita kung ano ang dapat kahinatnan ng lahat. Tama. Kaya pala sa pagiging huling Adan niya, 4 na bagay ang natapos niya. Inako ang kasalanan, pinalaya si Adan, ibinalik ang mana, at ipinakita na posibleng manalo laban sa kamatayan. Isang kompletong reversal. Parang isang cosmic do-over. Isang perfectong do-over. Bawat pagkabigo ng una ay naging tagumpay para sa huli. At dyan papasok yung ikalawang dahilan. Sige, dito na tayo. Ikalawang dahilan, ang ikalawang persona ay nagsuot ng sinumpang katawan. Oo, mabigat yung phrase na yan ah. Grabe, sinumpang katawan ang bigat pakinggan. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Ang tinutukoy niyan ay yung katawang tao ni Adan pagkatapos ng pagbagsak. Ah, Isang katawan na may kahinaan, may limitasyon, at may natural na inclination sa carnal desires. ito yung katawan na dihado, ika nga. Dihadong dihado. At sa pagsusuot nito ng ikalawang persona yung huling Adan, at sa pamumuhay niya ng walang kasalanan, Kahit isa. walang kahit isa, parang niyang sinabi sa buong universo, tingnan ninyo, ang kautusan ko ay hindi imposible. Para sagutin yung posibleng akusasyon na hindi naman kasi fair yung rules mo. Tama, ipinakita niya na nope, it's possible, pwedeng-pwede tong sundin. Pero teka, may mahalagang pagkakaiba raw sa proseso ng unang Adan at huling Adan sa paglalaban sa kasalanan, di ba? Meron. Medyo technical to. Paki-breakdown para sa amin. Sige, ganito yan. Ang unang Adan at ang lahi niya kailangan munang mapatawad sa pamamagitan ng dugo ng huling Adan. Okay, pardon muna. Pagkatapos pa lang ng pagpapatawad, sa kanila matatanggap ang banal na espiritu. Yun yung magbibigay lakas sa kanila. Pardon bago power. Gets ko. Parang sa video game, kailangan mo munang maklear yung debt mo bago ka bigyan ng power up.
Magandang analogy yan. Sa kabilang banda, ang huling Adan, iba. Paano? Taglay na niya ang banal na espiritu mula pa sa simula. Dinaig niya ang kasalanan gamit ang sarili niyang katuwiran. So built-in na sa kanya. Oo, dahil dito, siya ang naging daan para ang mga sumusunod sa kanya ay, kumbaga, maipanganak na muli. Para makuha nila yung parehong espiritu. Para makuha nila yung power-up na yon. Nakuha ko. May isa pang analogy sa source mo na talagang tumatak sa akin. Alin yun? Yung pagiging tulad niya sa burning bush ni Moses. Oo. Isang apoy sa loob ng isang hamak na puno na hindi natutupok. Grabe yung imahe na yan. Napakabisang imahe kasi ipinapakita nito yung kabalintunaan, no? Oo. Yung kabanalan nanahan sa kahinaan nang hindi sinisira yung kahinaan. At yung kahinaan, hindi rin nagawang dungisan yung kabanalan. Eksakto, doon mismo sa perpektong balanse na yon, napatunayan yung katuwiran ng kautusan ng Diyos. At dito, parang natural na dumadalo yung usapan natin sa ikatlong punto. Oo, konektado lahat. Kung napatunayan na niya na posible ang pagsunod, ipinakita naman niya ngayon ang resulta. Sabi dito, siya ay naging masunurin hanggang kamatayan para magmana ng sanlibutan. Isang malaking paradox. Pagpapakababa na nauuwi sa pagtataas. At ikinumpara pa ito sa isang nilalang na si Hillel. Tama? Si Hillel na ayon sa teksto ay si Lucifer, di ba? Oo. Isang napakatalino at magandang nilalang. Ang motto niya ay, aakyatin ko ang langit, itataas ko ang aking trono. Ambisyoso. Ang resulta, pagbagsak. Ngayon, tingnan mo ang eksaktong kabaliktaran. Ang ikalawang persona. Siya, na lehitimong kapantay ng Diyos, ay kusang loob na ibinaba ang sarili. Nag-anyong alipin. Wow, isang perpektong pagbaliktad. Naging masunurin hanggang kamatayan. So yung nilalang na gustong maging Diyos, ibinagsak. Yung Diyos na naging nilalang, itinaas sa pinakamataas na pwesto. Yun na mismo. Parang ito yung, yung fundamental law of the universe na ipinapakita niya. Diba? Oo. Nagtatakda ito ng isang universal na prinsipyo. Na baliktad ang pagkakaintindi natin sa greatness. Tama. Ang daan tungo sa tunay na kadakilaan ay pagpapakumbaba at pagsunod. Ang pagpipilit na itaas ang sarili, garantisadong pabiguan. At dahil ang paghahari ng Diyos ay sa pag-ibig, hindi sa puwersa. Yun. Ang tanging mga nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa ang kanyang itinataas. Ang krus ang naging ultimong demonstrasyon niyan. Okay, so kung yan ang universal na prinsipyo, paano yan naging isang practical na escape plan para sa atin? Magandang tanong. Paano yan naging isang how-to guide? Iyan na yata ang ika-4 na punto. Yan na nga. Dahil sa pagpapakita niya ng tinatawag na daan ng krus. Oo. Binigyan niya ang sangkatauhan ng isang malinaw, konkreto at nasubukan ng landas. Isang daan na pwedeng sundan? Pwedeng sundan para makaiwas sa tinatawag na lawan ng apoy. Hindi na ito teorya. Mayroon ng mga yapak sa lupa na pwedeng tularan. So ito na yung application ng pasanin ang iyong krus at sumunod sa akin. Yun na yun. Hindi lang siya kasabihan, kundi ito talaga yung mekanismo para maligtas. Ayon sa sulatin, oo. Ito raw ang paraan para, isuka ang bunga ng puno ng kaalaman. Metaphorical? Oo, para sabihing isinusuko mo ang sarili mong paghuhusga at nagpapasakop ka sa Diyos. At dahil sa dugo niya, nabuksan yung tabing. Nabuksan yung tabing na naghihiwalay sa tao at sa banal na espiritu. Ang bottom line, kung hindi ipinakita itong daang ito, Walang makakaalam. walang makakatuklas. Kailangan ng isang trailblazer. Malinaw. Kailangan may ulang dumaan. Okay, ngayon papunta na tayo sa panghuli. Ang ikalima. At para sa akin, dito na nagiging isang cosmic legal thriller ang kwento. Oo, parang courtroom drama. Sinasabi rito na ang krus ay para ilantad ang sukdulang kasamaan ni Satanas at para pagtibayin ang hatol sa kanya. Dito, yung argumento napakatalas. Paano? Bilang Diyos, ang ikalawang persona ay immortal, di ba? Hindi siya kayang saktan o patayin ng sinumang nililang. Out of their league, kumbaga. Eksakto. Pero sa kanyang kusang loob na pagiging tao, Ginawa niyang vulnerable ang sarili niya. inilagay niya ang sarili sa isang estado kung saan posible siyang patayin.
Sandali, so sinadya niyang ilagay ang sarili sa posisyon kung saan kaya siyang patayin ng isang nilikha niya? Sinadya niya. That's a wild strategy. Isang kalkuladong panganib. At hinayaan niya mangyari to. Ano ang endgame? Ang layunin, ayon sa teksto, ay para isa publiko. Isa publiko. Sa kanino? Sa harap ng buong sansinukob, mga anghel, lahat ng nilalang, yung tunay at walang maskarang kalikasan ni Satanas. Para ipakita na Para ipakita na kapag binigyan ng kapangyarihan at pagkakataon, ang ambisyon niya ay walang hangganan. kahit ang manlilikha, papatayin niya. Kahit ang mismong manlilikha, handa niyang patayin para sa sariling trono. Wow. So, ang krus ay hindi lang para sa atin na mga tao. Hindi lang. Ito ay isang public trial para makita ng buong universo. That completely changes how I picture that event. Ganun na nga, inilalantad nito ang absolutong pagkakaiba ng dalawang uri ng pamumuno. Yung kay Satanas versus yung sa Diyos. Yung pamumuno ni Satanas, self-preservation at all costs, na humahantong sa pagpatay sa Diyos. At yung sa Diyos. Yung pamumuno ng Diyos, self-sacrifice for others, na humahantong sa pag-alay ng sarili para sa mga makasalanan. Walang nang mas lilinaw pa doon. Wala na. Grabe. Kaya pala ang krus ay hindi lang isang altar. Ito ay isang entablado. Isang cosmic stage. Kung saan nagharap ang dalawang magkasalungat na prinsipyo. Sa isang banda, ang Diyos na namatay para iligtas ang iba. At sa kabilang banda, Si Satanas, na gumamit ng iba para patayin ng Diyos para sa sarili. yun na mismo. Sa madaling salita, sa krus, si Satanas na mismo ang nagpatunay sa kaso laban sa sarili niya. Sa harap ng buong korte ng sansinukop, ang krus ang naging Exhibit A Ang pinakamalinaw na ebidensya. na nagpapatibay sa katuwiran ng hatol ng Diyos laban sa Kanya. Napakalinaw. Sige, subukan nating pag-isahin lahat ng ito para sa iyo. Sige. Base sa mga material na pinadala mo, ang krus pala hindi isang simpleng pangyayari, multidimensional. Oo. Una, ito ang cosmic do-over para tubusin si Adan. Pangalawa, ito ang ultimong patunay na ang kautusan ng Diyos ay matuwid at posible. Tama. Pangatlo, ito ang pagtatakda ng universal law na pagpapakumbaba ang daan sa kadakilaan. Pang-apat, ito ang pagbubukas ng isang practical na how-to guide para sa kaligtasan. Isang malinaw na daan. At panghuli, ito ang naging entablado ng isang cosmic trial na tuluyang naglantad at humatol sa pinagmulan ng kasamaan. Lahat ng iyan sa isang event. Isang perpektong buod. Lahat ng 5 sinulid na iyan ay humahabi sa isang kumpletong larawan ng kahalagahan ng krus. Grabe! At bilang panghuling bagay na iiwan namin sa iyong pag-iisip. Sige. Isang bagay na maaari mong pagnilayan. Kung alam na ng Diyos ang pagbagsak, bago pa man ang paglikha, at ang buong plano ng pagtubos kasama ng krus ay bahagi na ng orihinal na disenyo. Okay. Ano ang ipinahiwatig nito tungkol sa tunay na kalikasan ng malayang kalooban ng isang nilalang sa loob ng isang plano na ganap na kontrolado ng Diyos? Wow! Isang bagay na maaari mong pagnilayan.